accordance with the power vested as the President by the Constitution of the Philippines, I hereby declare martial law. Noong September 21, 1972, sa pamamagitan ng Proklamasyon 1081, nilagay ni Marcos ang buong bansa sa batas militar o mas kilala sa tawag na martial law dahil daw ito sa lumalaganap na kaguluhan sa bansa. Sa ilalim nito, ipinasara ang lahat ng mga institusyon ng media at ang ilan naman ay kinuha ng gobyerno. Marami din sa mga kritiko ni Marcos ang pinahuli. Ang isa sa mga pinakakilala sa kanila ay si Benigno Aquino Jr. o mas kilala sa pangalang Ninoy, na isang senador sa oposisyon at ang isa sa tinuturing na pinakamainit na kritiko. Walang takot niyang isinisiwalat ang mga katiwalian sa pamahalaan. Matatas din ang kanyang dila patungkol sa usapang pampolitika. I have asked myself many times, is the Filipino is worth suffering or even dying for? Is he not a coward who would readily yield to any colonizer, be foreign or homegrown? Is a Filipino more comfortable under an authoritarian leader because he does not want to be burdened with the freedom of choice? Is he unprepared or worse, ill-suited for presidential or preliminary democracy? I have carefully weighed the virtues and the faults of the Filipino, and I have come to the conclusion that he is worth dying for because he is the nation's greatest untapped resource. Dahil sa kaganapang ito, naging sanhi ito ng kanyang pagkabilanggo. Habang nasa loob ng bilangguan, natuklasan na may malubha siyang karamdaman at kinailangan ay pagamot sa ibang bansa. Pinayagan naman ito ni Marcos at noong taong 1981, lumuwas ng Estados Unidos si Ninoy upang doon magpagamot dahil na rin sa kalusugan at para sa kanyang seguridad. I shall dedicate my last drop of my blood to the restoration of freedom, to the dismantlement of your martial law. Makalipas ang 3 taon, noong taong 1983, panahayag ni Aquino ang kanyang kagustuhang makabalik sa Pilipinas dahil malabalitaan niyang may malubhang karamdaman si Marcos at nagbabasakaling maitutuloy niya ang labang na udlot para sa mga Pilipino. Ngunit marami sa mga kaibigan at taga-suporta niya ang tutol dito. Maugong din ang usapang tungkol sa pagpatay kay Ninoy pagtapak nito sa Pilipinas. Hindi pa rin ito nakaapekto sa desisyon niya pag-uwi sa bansa at dito na nga nabuo ang mga katagang The Filipino is worth dying for. Maraming Pilipino ang nakaabang sa airport kung saan lalapag ang sinasakyang eroplano ni Ninoy. Nagsulputan din ang mga media galing sa iba't ibang nasyon upang saksihan ang kanyang pagdating. The very fact alone that we can land is victory enough. My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination. You have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. And I may not be able to talk to you again after this. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, nabaril at napatay si Ninoy noong Agosto 21, 1983 habang siya ay pababa sa isang eroplano sa Manila International Airport. Marami ang hindi makapaniwala, tulala, gulat na gulat at napaluha ang karamihan na taga-suporta niya. Nagdulot ito ng malaking gulat sa mga Pilipino na karamihan ay wala ng tiwala sa Administrasyong Marcos.
Nagsimula na ring humina ang kalusugan ni Marcos dahil sa karamdaman niyang lupus. Ang nasabing pagpaslang at iba pang suliranin ang nagpalubog sa Pilipinas sa isang krisis pang-ekonomiya. Dahil sa pagpatuloy na pagdududa ng mga Pilipino sa kakayahan ng pamahalaan, minabuting magmungkahi ng Amerika kay Marcos na magsagawa ng dagliang halalan o snap election. Pinakinggan ni Marcos ang mungkahing ito. Pinagbisa ang biglaang halalan sa pamamagitan ng Batas Pambansa bilang 883 ng regular batasang pambansa. Isang unicameral na kongreso na kontrolado ng diktador. Tumakbo si Marcos sa halalan kasama si Arturo Tolentino. Bilang kanyang pangalawang presidente, tumakbo si Corazon Aquino, ang balon ni Ninoy Aquino, matapos ang matinding pakikiusap at suporta ng oposisyon at maging ng taong bayan. Si Salvador Laurel ang naging pangalawang presidente ni Cory. Naganap ang halalan noong Pebrero 7, 1986. Ang eleksyon na ito ang isa sa mga pinaka-controversial sa kasaysayan ng bansa, na may maraming balita ng malawakang dayaan na naganap. Idineklara ng COMELEC na si Marcos ang nagwagi sa nasabing halalan. Dahil sa malawakang dayaan sa halalan, nag-walkout ang 29 na computer technician bilang protesta sa sapilitang pagpamanipula ng boto para palitawin na si Marcos ang panalo. Nanawagan si Cory na magmalawakang boycott sa mga produktong pagmamay-ari ni Marcos. Dahil dito, lalo pang bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. To proclaim Ferdinand E. Marcos as President. Dahil na rin sa mga balita ng malawakang pandaraya sa eleksyon, nagbalak ang ilang mga sundalo sa pamumuno na noon ay kalihim ng pambansang depensa, si Juan Ponce Enrile, na pabagsakin ang pamahalaang Marcos. Humingi ng tulong si Enrile kay Lieutenant General Fidel Ramos. Pumayag si Ramos na magbitiw sa kanyang pwesto at sinuportahan ang mga rebelding sundalo. Kinausap din ni Enrile ang Arsobispo Katoliko ng Manila na si Jaime Cardinal Sin para sa suporta. This is Cardinal Sin speaking to the people of Metro Manila. I am calling our people to support our two good friends at the camp. If any of you could be around at Camp Aguinaldo to show your support and solidarity in this very crucial period when our two good friends have shown their idealism, I would be very happy. Please come. Nanawagan si Cardinal Sin sa taong bayan na pumunta sa EDSA para suportahan ang mga rebelding sundalo sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na makakatulong sa kanila, tulad ng pagbibigay ng pagkain sa kabila ng kapahamakan na maaaring sapitin nila laban sa pwersa ng gobyerno. Nagpunta ang mga sibilyan, maging ang mga pari at madre sa EDSA. Noong kasagsagan ng revolusyon, tinatayang na sa 1 hanggang 3 milyong katao ang pumuno sa EDSA. Umabot sa 100,000 ang mga tao na walang dalang sandata. Ilan sa kanila ay may dala ng rosaryo. Marami naman ang gumawa ng mga harang o barikada. Marami ding grupo ang kumanta ng bayan ko at ito ang naging makabayang alin ng oposisyon. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas.
Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at galita. Noong madaling araw ng February 24, 1986, naganap ang matinding bakbakan sa pagitan ng mga loyalista at mga rebeldeng soldado. Mabilis na tinaboy ng mga marino ang demonstrant. Kinabukasan nagkaroon ulit ng sagupaan at mayroong mga sniper na bumabaril sa rebeldeng soldado. Patuloy pa rin sa pagsugod ang mga rebelde. May layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sakdal laya. Nanumpa si Corazon Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. That I will faithfully and consensually fulfill my duty as President of the Philippines. Preserve and defend its fundamental law. Execute its just law. Do justice for every man. And concentrate myself to the strength of the nation. So help me God. Samantala, nanumpa naman si Marcos sa Malacanang, nandoon ang kabilang sa kanyang mga taga-suporta. Ang panunumpa ay ginawa sa balkoni ng Malacanang. Pagkatapos ay lumabas na bansa si Marcos at kinausap niya si Enrile para sa kanyang ligtas na paglisan. Enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. Nang nagaganap sa aming bayan, magkasama ng mahirap. Marami ang naghuni sa paglisan ni Marcos. Napusok ng mga demonstrador ang palasyo ng Malacanang. Maging ang buong mundo ay nagsaya. Ayon kay Bob Simon, isa sa tagapagbalita ng CBS, isang estasyon sa Amerika, ang nagsabi, "We Americans like to think which taught the Filipinos democracy. Well, tonight are teaching the world." Ito ang EDSA People Power Revolution, isang kasaysayan na hindi dapat malimutan ng bawat Pilipino. Pilipinas, mabuhay ka!